Umorder ako ng soybean curd sheet at ito yun. Dumating sa akin nakaganito, naka-vacuum. Sabi ko, ano ba to? Ba't ang bigat? So, yung soybean curd sheet pala. So, ito yun, dikit-dikit siya. So, pipingas tayo dito ng 100 grams at yun ang ititest natin sa ating blood sugar. Yan, pwede na yan. Babad lang natin ng saglitan sa mainit na tubig at timplahan na natin kung anong gusto mong choice ng timpla. Itong soybean ay isang source para sa plant protein. Para hindi tayo laging hard-boiled egg. Then, lagyan lang natin siya ng hot water. Tapos maya-maya lalambot niya ng konti and then i-drain na natin. Wow, ang dami pala ng 100 grams. Lamang ito lang, busog na tayo. Ang pang titimpla ko lang dito ay itong libreng sausawan na nahingi ko sa Tokwa vendor. Para siyang pansit. Bago natin kainin to, i-check na muna natin ang baseline ng ating blood sugar. 113 as of 10:11 a.m. Kainin lang muna natin to and then balik tayo after an hour para makita kung meron bang spike sa ating blood sugar ang soybean curd sheet. Masarap siya, parang makunat-kunat. Sarap tong ilagay sa mga soup. Pwede rin siyang gawing pansit kung gagamitin mong noodles. Possible kahit na anong itimpla mo dito. Pwede may oyster sauce, pwedeng isama mo sa ginisang gulay, sa chapsu. Sobrang dami. Dapat pala 50 grams lang ang tinry natin. Lumipas na ang isang oras, check na natin kung ano ang naging spike ng ating blood sugar sa 100 grams ng soybean curd. 98 as of 11:39 p.m. Wow, ang dami ng kinain kong soybean curd at walang nangyaring spike sa aking blood sugar. Ang soybean curd sheet ay isang plant protein. Magandang source para pwede nating iterno sa fiber. Malamang maganda ang magiging combination ng Japanese dried seaweed at soybean curd para sa ating protein at fiber. Meaning, ang soybean curd ay pwede nating isama sa ating meal plan. That will be all for my today's journey. See you all tomorrow for my tomorrow's journey. Bye!